para sa ating pong scripture reading o pagbabasa ng salita ng Panginoon, siyang batayan ng ating pong pagbubulay-bulay. Ngayong umaga ay nais ko pong basahin natin ang Genesis Kapitulo 17 mula po sa talatang 1 hanggang sa ika-4 na talata. At ganito po ang mababasa natin mula sa salita po ng Panginoon. Nang 99 na taon si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh. Nagpakita, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso, tayo po ay sumandaling manalangin. Tunay nga po kami lubos na nagpupuri at nagpapasalamat dakilang Diyos, sapagkat ikaw po ang siyang tumutugon ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Higit sa lahat, binigyan mo po kami ng panibagong sigla at buhay sa umaga pong ito. Salamat po sapagkat binantayan mo kami sa buong magdamag. At kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo sa pamamagitan po ng aming mga pananalangin at pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong salita. Nawa dakilang Diyos sa aming pong pagtunghay ng iyong mensahe sa umaga pong ito ay tunay na makapagbigay ng katatagan ng aming pong pananampalataya sa inyo. At kami po ay magkaroon ng ibayo pang kalakasan sa pamagitan ng iyong biyaya sa aming pong paglalakbay sa pansamantalang buhay sa mundong ito ay mapanagumpayan namin ang pandemya na nararanasan ng aming bayan. Nga't gabayan po kami, Panginoon, at patuloy na buksan ang aming pong pangunawa at puspusin ang bawat isa ng iyong banal na espiritu upang kami po ay mapagpala sa aming pong pagbubulay-bulay. Sapagkat ito po aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Medyo maingay po sa ating pong location sapagkat ito po ay nasa daanan. Subalit pinili ko po na magkaroon ng panibagong background dito sa upang sa ganun ay hindi naman tayo manghinawa doon sa pinaka-background ng ating pong live streaming. Matatandaan po natin kahapon na ating pong pinag-aralan ang katatagan at kalakasan sa mahabang paglalakbay hanggang sa malampasan o mapanagumpayan natin itong pandemyang ito o itong salot na nararanasan ng ating pong bayan. Strength for a long journey beyond the pandemic. At iniuugnay po natin ang ating pong basihang pag-aaral sa buhay ni Abraham na kung saan naghintay siya sa pakikipagtipan ng Diyos sa kanya ay naghintay po siya ng panahon at kanyang napanagumpayan ang lahat ng mga discouragement o pagpapahina ng loob. At ito po ay napalitan ng kagalakan sapagkat tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin at tinupad ng Diyos ang kanyang kasunduan at pakikipagtipan kay Abraham. Kahapon po ay tinignan natin yung panawagan ng Diyos sa kanya. Yung instructions ng Panginoon sa kanya. Alituntunin niya at yung paggabay niya. At kung ating pong titignan, ay sa aklat po ng Genesis sa buhay ni Abraham, ay makikita natin na una, tinawag siya ng Panginoon. At siya po ay nagtayo ng dambana doon sa Shechem. At doon ay binukod tangi siya ng Panginoon. He was sanctified by God.
At siya po ay nakipag-usap sa kanya pagkatapos po nung lisanin ni Lot, yung kanyang pamangkin, nung sila naghiwalay, nung panahon na nagkaroon sila ng krisis. At dito po ay tila bagang nainip sila sa pangako ng Diyos kaya iminungkahi ni Sarah na maaaring magkaanak si Abraham kay Hagar sapagkat si Sarah ay baog. Baka yun ang magiging katuparan. Subalit tandaan po natin ang pangako ng Diyos. Gagawin siya ng ama ng maraming bansa at hindi po intensyon ng Panginoon na magbigay ng ibang alternatibo kung hindi yaon pong sa pamamagitan ni Abraham at saka ni Sarah. Ngunit nainip nga po sila. Kaya nireaffirm ng Panginoon o muli po niyang pinatatag yung kanyang tipanan sa Panginoon. Sinigurado yung kanyang tipanan ng Panginoon sa kay Abraham na kung saan ay ipinangako niya at pinaalaala niya ang kanyang pangako na bibigyan siya ng anak at ito nga ho ay si Isaac. At dahil po ito ay kaisa-isa, sinubok din siya ng Panginoon na ihandog si Isaac bilang sakripisyo o paghahaing buhay na kung saan ay masubok kung talaga nga pong may takot at pangambaang o may takot siya sa Diyos at nais niyang sumunod sa anumang gais ng Panginoon. So, may mga pagkakataon sa kasalukuyan na minsan sinasabi natin na yung kalalagayan natin sa ngayon, marahil sa paglalakbay na ito, ay napagtatanong natin hanggang kailan matatapos ang pandemyang ito. So una po na nais ko pong ipagpatuloy natin ang pag-aaral natin dito sa aralin na number 1, sabi niya, strength to deal with delays and discouragement. Ang katatagan po ang siyang sa atin, anong tawag dito? Tutugon sa mga kahadlangan at pagpapahina ng loob. Okay. When we say delays and discouragement, ito yung sinasampalatayan na natin minsan nangyayari sa buhay natin. Si Satanas po kasi marunong gumawa ng kaparaanan para tayo po ay mapabagal o kaya mahadlangan doon po sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya ang una po na kanyang gagawin ay bigyan niya tayo ng delays, pagkaantala, at yung pong pangpapahina ng loob, discouragement. Now, ang mananampalataya sa kasalukuyan o maging sa kapanahonan natin ngayon, na minsan ang karanasan natin ay bakit parang ang bagal, parang ang tagal. Sapagkat sa Satanas ay gumagawa ng kahadlangan upang tayo po ay mapabagal doon sa pagtalima natin o pagtupad natin sa bawat tungkulin na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. O tandaan po natin na tayo po na mga anak ng Diyos ay tinawag niya mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At sa paglalakbay natin bilang isang Kristiyano, kasi isinalarawan ng Diyos ang ating pong buhay dito ay tayo po isang manlalakbay. Na nandoon po yung kanyang pangako. Dahil yun po ay kanyang pangako, yun po karin din niya ang kanyang tutuparin. Diyan din po ang kanyang tutuparin. Kaya po dito, number 1, ipapakita dito ay yung pong delays, discouragement. Hindi nyo ba napapansin mga minamahal na sa ating pong paglago bilang mananampalataya ay tila bagang nandiyan po ang kadami-dami o sangkatutak na kahadlangan. Ngunit napakaganda po yung isang awit na hinango po dito sa sa sinulat ni Sevilla de Martin.
Nasabi po niya doon, be not dismayed, for God will take care of you. Sabi niya, beneath His wings of love abide, God will take care of you. That means, yung pangako po ng Panginoon, bagaman sa Satanas ay gumagawa ng kahadlangan upang tayo po ay mapabagal at magkaroon ng discouragement, ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na sa Kaniyang kapangyarihan, hindi tayo dapat manglupaypay, hindi tayo dapat mapanghinaan ng loob, sapagkat nandyan siya lagi, nakamasid sa atin at nag-iingat sa atin. Tayo po ay Kanyang sinasakluban ng Kanyang malapad na pakpak ng kapangyarihan upang tayo po ay hindi masilo ng ating pong kaaway na si Satanas. Na kahit na siya po ay magbibigay o maglalagay ng kaparaanang mahadlangan yung ating pong paglilingkod, pamumuhay ng matatag sa pananampalataya, ay hindi po ito magkaroon ng katuparan. Sapagkat hanggat tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang Diyos nangungusap sa atin. Matatandaan po ninyo na ating pong pinag-aralan na ang panalangin ay ating pong pakikipag-usap sa Diyos. At ang pagtugon ng Diyos para mangusap sa atin ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. At sa pamamagitan ng Kanyang salita, nalalaman po natin kung ano yung nais niya sa buhay natin at kung ano ang Kanyang kalooban. At dahil po dito, tayo po ay nagiging matatag. Tayo po ay lumalago sa pananampalataya. Bahagi po ng ating pong pagbubulay-bulay o morning meditation sa ating pong araw-araw na pang-umagang pakikipag-tagpo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong morning meditation o pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ay ito po ang nagbibigay katatagan at kalakasan ng ating spiritual na buhay upang tayo po ay makapanagumpay doon sa balakid na inilalagay ng Diyos o inilalagay ni Satanas para tayo po'y makaabot doon sa pangako ng Diyos. Wala na po tayong ibang pwedeng hangarin sa Panginoon kung hindi iyaon pong pagtatagumpay sa pamagitan ng Kanyang biyaya. Makita natin, sabi niya, the strength from God is to deal with delays and discouragement. Ibig sabihin, yan pong katatagan na nanggagaling sa Diyos mula sa Kanyang salita na nagbibigay sa atin ng ibayong pananampalataya ay mapanagumpayan natin yan pong mga kahadlangan at pagpapahina ng loob. Ikalawa, ang kalakasan o katatagan sa Panginoon ay siya ring magbibigay sa atin, sabi niya, ng pagbuo ng isang desisyon na dapat nating gawin. Sabi niya dito, strength to deal with decisions that we make. The long journey can be complicated by the choices we make. Tama po yun. Yan pong mahabang paglalakbay natin ay maaring mayroon pong maraming komplikasyon o magiging balakid o anumang kahadlangan, pero nasa sa atin ang pagpili. Yaon pong pangako ng Diyos kay Abraham, nabibigyan siya ng anak, na siya pangako din na ito ay tatawagin siyang ama ng maraming bansa, ay isa pong hamon para sa kanya upang maging matatag. Palibhasa si Abraham po ay lubos na nananampalataya sa Panginoon. Kanya pong sinampalatayanan yung pangako ng Panginoon at sabi niya, o sabi ng Panginoon, sapagkat gagawin kita ng ama ng maraming bansa. Kaya ang pangitain na yun ay makapangyarihan
na salita na galing sa salita ng Panginoon na kung ating pong pag-isip-isipan, maaring magiging katanungan po natin, ang maaring katanungan din ni Abraham. Kailan kaya magaganap yan? Kung kaya nga po dito, sa paggawa po ng pagpapasya o desisyon na dapat natin gawin, ay tayo po'y matutong maghintay sa kapanahunan ng Panginoon. Sa makatuwid, kung si Abraham ay pinaghintay ng Panginoon ng ganong kahabang panahon, kung si Noah po ay pinaghanda ng Diyos ng daong at pinaghintay ng mahabang panahon, gayon din po tayo mananampalataya na tayo po'y pinangakuan ng Panginoon, na tayo po ay kanyang gagabayan at iingatan, at maghihintay tayo sa kapanahunan ng Diyos kung paano natin malampasan at mapanagumpayan ang pandemya na ating pong pinagdadaanan. Minsan gusto na natin gumive up, di ba? Parang sabi ko nga, ang hirap na ng buhay ngayon. Ang hirap na mag-isip at mangarap pa. Pero sa ganang akin, mga kapatid sa Panginoon, ang tanging pangarap ko na lang ay sa bawat umaga na ginising ako ng Panginoon, ay mapaglingkuran ko siya sa anumang kapasidad na akin pong makakaya sa bawat araw na dinadagyag niya sa ating pong buhay. Dito po sa pagpili ni Abraham sa paggawa ng desisyon, ay makikita po natin ang isang katangian na hindi po lamang may takot sa Diyos, kung hindi yung pong sumusunod sa perpekto o kabuuang kagustuhan ng Diyos. Kung ating pong babalikan yung kwento ni Abraham, si Abraham po ay gumawa ng iba't ibang pagpili at pagtugon. Number 1, he set out for parts unknown. Una, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Kahit sinabi niya, okay Abraham, umalis ka sa iyong bayan at pumunta ka doon sa bayan na aking ibibigay sa iyo. Bayan kung saan itinalaga ng Diyos. Number 2, nagdesisyon si Abraham na dalhin ang kanyang pamilya hanggang sila ay nakarating sa Ehipto upang makatakas sa taggutom sa Kanaan. Kasi nung dumating ang panahon na nagkaroon ng taggutom sa Kanaan, sila po ay naggumawa ng pagpapasya na pumunta sila ng Ehipto. Dinala po niya, ito yung isang desisyon din na ginawa ni Abraham. He brought his wife as a slave girl companion. Dito sa Ehipto, dinala niya yung kanyang asawa at ipinasok bilang katulong para makasama niya. Pang-apat, sabi niya, he makes Sarah's advice to have a son with Hagar. Sabi niya, kanya pong pinagpasyahan din sa pagpapasya ni Abraham. Siya po'y nakinig sa kanyang asawa na baka nga ang katugunan ng Panginoon ay magkakaroon siya ng anak kay Hagar. At habang kinakaharap ni Abraham ang mga pagkaantala ng mga pangako ng Diyos, siya po ay gumawa ng kanyang kaparaanan na naging sanhi ng kanyang suliranin din. Mga minamahal, totoo po na binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili, gumawa ng desisyon. Pero sa banal na kasulatan ay kanya po tayong ginagabayan na ang pagpapasya at paggagawa ng desisyon na dapat nating gawin ay naaayon po doon sa kanyang salita. Ang tanging kailangan po natin ay tayo tumawag sa Kanya sapagkat siya sasagot. Sabi niya sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and show thee the mighty things that thou knowest not. That means, pag tayo po ay tumawag sa Panginoon, siya po'y tutugon at ipapakita niya ang mga kamanghamanghang bagay na hindi natin akalain.
tulad ng kanyang ginawa sa buhay ni Abraham. Si Abraham po ay wala siyang idea for a long-term effect of his decision. Sa kanya pong paggawang pagpapasya sa kanyang sarili, bagaman mayroon pong kapahintulutan ng Diyos nito, na hindi na siya nakapaghintay doon sa tamang panahon para sa kapanahonan ng Diyos. Kung kaya't hindi rin niya napagtanto na ito'y magkakaroon ng malaking epekto. Alam niyo po ang isa sa epekto sa pagkakaantala ni Abraham doon sa pangako ng Diyos noong panahon sa kaniyang buhay. Ang epekto po na hanggang ngayon ay nag-aaway ang Israel at ang mga Palestinians. Laging nagigera. Sapagkat sa kabilang parte, kung atin pong titignan, sila rin po ay magkapatid, si Ismael at saka si Isaac. Kaya po, laging yan naglalaban. Iyan po ang epekto doon sa pakikinig ni Abraham kay Sarah sa kanyang mungkahi. Mga minamahal, dapat tayo po ay mag-focus o ating pong ituon ang ating pong puso at pansin at ang ating pong kaisipan sa kalooban ng Diyos, sapagkat Kanya pong ipinapahayag na anumang mga bagay na kapag inuna natin ang Kanyang katuwiran at ang Kanyang kalooban, at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa ating buhay. Mayroon mang mga pagkaantala doon sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Pero tandaan po natin, mga minamahal, delay does not mean denial. Yung pagkakaantala ng ating pong panalangin o pagtugon ng Diyos sa ating pong panalangin ay hindi po nangangahulugan na Kanyang kinaligtaan. Kundi tayo po ay Kanyang tinuturuan matutong magpasakop at sumunod sa Kanyang kalooban. Muli po ito ang ating morning meditation at ako po si Pastor John. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay managana sa pamagitan ng ating pong pag-aaral o napag-aralang salita ngayong umaga. Umaasa tayo po ay maging matatag sa kabila po ng mga pagkaantala sa ating pong paglalakbay upang malampasan ang pandemyang ito sa ating buhay. This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. There's resurrection power. Your blood runs through our
everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. We sing, come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Tayo po ay magsara sa panalangin. Sa iyo po, O dakilang Diyos, salamat po sapagkat ipinakita nyo sa buhay ni Abraham kung ano po ang magiging katugunan mo upang mapanagumpayan ang mga balakin na kanyang nararanasan. Salamat po sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sa pamagitan po ng iyong pangako, iyo pong tinutupad at iyon tinupad sa kanyang buhay. Ngayon din po kami umaasa, dakilang Diyos, na iyong tutup din ang bawat pangako na iyong pinagkaloob sa iyong mga anak na mapanagumpayan namin ang pandemyang ito sa amin pong pinagdaraanan. Gabayan at ingatan po kami sa araw. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pakikipisan, pangaliw, paggabay ng Banal na Espiritu ang siyang sasa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. At muli sumainyo ang isa pang edisyon ng ating morning meditation. Hangad at dalangin ko po na ang biyaya ng Diyos ay lubos na managana sa atin at tayo po ay matutong lubos na magpasakop sa kanyang kalooban ayon sa kanyang kapanahunan para sa pagtugon ng kanyang pangako. Una sa kanyang bayan at tayo sa atin na kanyang mga anak. Ito po muli ang isa na namang edisyon ng ating pong morning meditation at magkita-kita po tayo bukas sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Subayin niyo ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang pag-iingat. Magandang umaga po at maraming salamat.